You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagala-gala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo pa lang, pangising-isi ka. Ngiting aso to Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtataon na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. Pasintabi sa mga policeman na nandito, I respect you all. Tinago niyo mga ebidensya. Tinanggal doon sa kapsin. Ang daming putok na narinig mo, di ba? Marami ka narinig na putok? Marami ka narinig na putok? Yes po. Yes. So, ilang rounds, estimate mo? Doon po sa 5 po, except po kay Sergeant Maliban, tag-iisa lang po, Your Honor. Tag-iisa. Opo. Tag-iisang round. Tag-iisang putok po. Isang putok. Opo. Si Maliban, ilan? Mga 3 hanggang 4 po. 3 hanggang 4. Nakita mo? Yes po. So, saan siya nagpapaputok? Sa tubig po. Tubig. Ilog sa ilog po. Alam mo, Mr. Chair, yeah, dali lang. Captain Arabijo, may interest ka ba na masolve yung kaso na ito? Yes, sir. O bakit hindi mo pinaparapin test? Sir, considering na yung mga suspects po natin ay umamin po in several instances sa aming opisina, sa harapan ng aming COP and other PCOs, sila pa yung umamin. Aside from that, alam na natin, umamin. Oh, aside from that, di ba mas makabuild ka ng stronger case kapag meron pang, aside from the testimonial evidence, meron ka pang scientific evidence para madiin sila. Oh, bakit hindi mo? No, ang testimonial evidence, pwede yang ma-recant, di ba? Pwede yang mabago. Pero ang scientific evidence is the solid, the best evidence that we can provide to the court. Bakit hindi mo ginawa? Your Honor, that is why we subject the firearms of the suspects for ballistic examination. Yan nga, ballistic lang, ballistic. Yung parapin, hindi nyo ginawa. Kasi nakikita dito yung pagkabayas natin, yung patay, pinarapin test. Tapos yung mga pulis na nagpaputok, hindi pinaparapin test. Di ba? Nakikita nyo? Oh, saka may Mr. Chair, intention ka ba na itatago yung katotohanan? Wala po kami intention, Your Honor. Kasi kung may intention ka, anong klaseng investigador ka kung pagtakpan mo yung katotohanan? Hindi po pwede yun. Your Honor, the absence of parapin test cannot nullify the process. Alam natin yan, hindi yan siya conclusive, di ba? Hindi conclusive, but it helps. It helps. It helps. Malaking tulong yan sa investigation na ginagawa. Di ba? Oh, hindi conclusive. Porque hindi conclusive, ayaw na yung gawin ang protocol. Ginawa niyo sa patay, hindi man kaya conclusive yun. Oh, hindi conclusive evidence, pero ginawa niyo sa patay. Meron kayong pagdipinsa na kung nagpositive yung patay, ay positive ba ang patay? Sir, based on the scientific reports are negative po. O hindi nagpositive. Yung nga, hindi nyo ginawa sa mga suspect. Napaka-unfair ninyo. Ikaw, investigador ka, nirequest mo yung suko na iparapintes yung patay. Tapos, itong mga suspect na nagpaputok, na bumaril, ay hindi ninyo pinaparapintes. Your Honor, we did not request the parapin test of the victim, Your Honor. Mr. Chair, Sino ang nagpaparapintes sa victim? Your Honor, the so-called himself, Your Honor. At sa matter of protocol. Yes, Your Honor, sa matter of protocol po. O hindi mo ginawa rin as a matter of protocol itong 4 na nagpaputok o yung 6 na nagpaputok. Parapintes nyo. Actually, Your Honor, yung aming desk officer, nung pinareceive yung mga baril sa opisina po namin sa Caloocan, nag-ask po ng question dun sa nagpa-deliver kung ito lang ba ang papa-receive ninyo. Yun po ang pagkakalam ko. Mr. Chair, Sige, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, so Police Captain Tepache, di ba
kung may ballistics investigation, pero merong ding paraffin test, di ba mas magiging airtight yung kaso kung ganun, kesa kung ballistics investigation lamang? Yes, ma'am. So, Opo. so Mas kung maganda po, ma'am, kung may baril po, kung may involved naman na tao, ma'am, automatic, ma'am, talaga. para, Paparapin po yun. para ma-match kaninong Yes, ma'am. firearm Yes, ang ma'am. kaninong mag-test ng positive sa paraffin test. Ma'am. So kung ganun, Mr. Chair, bakit hindi nga po ginawa ni na Police Captain Arabejo? Di ba mas gusto natin mas malakas kaysa mas mahina ang kaso natin? Arabejo, is that your discretion not to subject them to paraffin test or umayaw sila? Klaruhin natin. Your Honor, that was based on our sound judgment and in good faith. Considering that the direct testimony of the eyewitnesses is sufficient to establish the guilt of these 6 suspects. Your Honor. Sorry, Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me po, sorry. Okay, Okay. Senator, Last point lang dito, kay Yes. Arabejo. Hindi, lahat tayong nagtatrabaho sa gobyerno gusto nating mag-presume ng regularity, good faith. Pero sa sitwasyong ito, isa po ito sa maraming punto na parang hindi po talaga sound judgment, Mr. Chair. Salamat, Yes, Mr. Chair. Chair, thank you. Nakakapikon itong si Captain Arabejo eh. Sarap ipakulong sa babae. Now, sabi nung si Captain Boy A. Tepase, protocol na paraffin test victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagala-gala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo pa lang, pangising-isi ka. Ngiting aso to eh, Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtataon na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. Pasintabi sa mga policeman na nandito, I respect you all, especially Lieutenant General Colonel Rodel Seramonia, and I respect this gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito, pangising-ising aso siya. And he's stating na sound judgment daw yon base sa mga witnesses na nagsasabing nagpaputok yung mga pulis kaya hindi na iparaffin test at mismo kinukontra ng kanyang chief o pulis ng Nabotas. And mismo sinasabi nitong si Captain Terate Pase ng SOCO protocol. So sinong tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tipase? O si Colonel Umipig? Silang dalawa versus you. Sinong tama sa inyong tatlo? Yung dalawa versus ikaw. Sino sa tingin mo? Huwag kang ngisi-ngisi. Captain, sir, sino po? Sir, ang alam ko po, sir, tama po ang ginagawa po namin, sir. Tamang ginagawa nyo. So ibig sabihin, mali itong dalawa. Ikaw ang tama. Is that what you're saying? So mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Baguhin na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. Kaya lang talaga, Mr. Chair, ang sarap ipa-contempt din to eh. Yung sound judgment na yan, para sa akin, very unsound. Very unsound yung judgment mo. He's making stupid out of all of us here. Really? Gusto niya gawin tayong mga tanga rito. Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat, tatalunin mo na pati si General Sermonia. Kapitan ka pa lang. E paano na kung ikaw yung naging colonel, kung ikaw naging chief PNP, baka patay na lahat ng Pilipino. Pagbabarilin mo na lang lahat. Hindi ka nahiya kay General Sermonia, hindi ka nahiya kay General Gapas, kay General Gurat. Magsasalita ka ng ganon?
na these three gentlemen, alam nila na nasa protocol yun, na paraffin test, both sides, victim and mga police involved. And then kukontrahin mo ano yung pinaniniwalaan nila. And who are you? You're just a captain kumpara dito sa mga general. Now, make them stupid as well. Sabihin mo sa kanila, in their face, tell them again. Tingnan natin kung kaya mo sabihin yan. Mr. Chair. Yes.